Good afternoon, my dear brothers and sisters. First of all, I would like to welcome the seniors of Barangay 94 in Pasay City. Taas nga ang kamay ng mga taga-Barangay 94. Kayo, Diyos ko, kung wala kayo, baka 30 lang ang nagsisimba, no? Kasi holiday. So kayo yung marami sa inyo mga senior citizens. Pero mukha naman kayo hindi senior citizen. Mga mukhang 50 lang kayo. So, nandaya na naman kayo, ano? So, okay. So, welcome po. Mga minamahal kong kapatid, napakaganda po ng ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikinukwento niya doon na ipinakita sa kanya ng Diyos ang isang lugar na puno ng mga kalansay. Dried bones. At ang tanong ng Panginoon kay Ezekiel, Son of man, can these bones come to life? Sabi niya, ito bang mga kalansay na to, magkakaroon pa ng buhay? At ang sagot ni Propeta Ezekiel, Lord God, you alone know that. Ikaw lang ang nakababatid. At sinabi sa atin sa bandang huli ng pagbasa na yung mga kalansay na yon ay kumakatawan sa Israel. Sapagkat ang Israel ay laging tumatalikod sa Diyos. Ang Israel na kanyang bayang pinili ay laging nagtataksil sa Panginoon. Kaya para na silang patay. Yan ang unang-unang ipinapaalaala sa atin ng unang pagbasa. Kapag inihiwalay natin ang ating sarili sa Panginoon, tayo ay mawawalan ng buhay. Nakikita niyo itong mga bulaklak na ito, no? Yang nasa harap dito at diyan. Totoo po yan, ha? No? Maganda, sariwa. Pero pagkatapos ng ilang araw, malalanta. Bakit? Kasi hiwalay na o pinutol na sa lupa. Wala nang nourishment. Wala nang nagbibigay buhay. Ganon din ang Israel. At mga minamahal kong kapatid, ganon din tayo. Ganon din ang mangyayari sa atin para tayo mga bulaklak na malalanta. Hindi ba ganyan din na nangyayari sa marami sa atin, no? Habang tumatanda, kumukulubot ang muka, no? Ang balat, pinanghihinaan, no? So, ganun din ang nangyayari sa isang taong hiwalay sa Diyos. Nawawalan ng buhay, natutuyo na parang kalansay. Kaya siguro magandang itanong natin sa ating mga sarili, anong bahagi ng buhay ko yung patay na? Okay. Hindi yung physical na patay na kuko, hindi yon, no? Okay. Ano yung bahagi ng buhay ko na patay na o wala ng sigla? Alam nyo, kumisan sa pagdiriwang ng misa, nakikita ko yan eh. No? Hindi naman dito, no? Sa mga ibang pinagmimisahan ko, walang kabuhay-buhay. No? Nakadalo na ba kayo ng misa na walang kabuhay-buhay? Ako nakapagmisa na sa mga taong walang kabuhay-buhay. Hindi sumasagot, hindi kumakanta, nagpapatawa ka, hindi kumikibo. Sabi ko, hindi na ako babalik dyan. No? Parang walang sigla. Di ba? Pero iba naman kapag nakapagmisa ka doon sa mga taong buhay na buhay. Lalo na po yung sa mga school, yung mga elementary, yung high school hindi masyado no? Elementary. Pag sinabi mong, the Lord be with you, the Lord, then also with you, and with your spirit, sisigaw pa yon, no? Pasigaw pa. At pag kumanta yan, no? Sabay-sabay, malakas.
Kaya minsan iniisip ko, bakit ganun? Nung elementary, ang sisigla, buhay na buhay. Nung naging high school, college at pagtanda, parang nawawala na ng sigla. So ano sa mga bahagi ng buhay natin ang nawawala na ng sigla? Matamlay na. At alam nyo, yung ebanghelyo natin, nagpapaalaala sa atin saan tayo dapat buhay na buhay. At una, dapat buhay na buhay ang ating pag-ibig sa Diyos. At ikalawa, buhay na buhay ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Tulad ng buhay na buhay ang pag-ibig natin sa ating sarili. My dear brothers and sisters, let us strive to be alive. To be alive, to be more energetic, because it is an insult to the Lord who gives us life para maging papatay-patay. Ang pangalawa ay yung kapansin-pansin. Sabi ng Panginoon, tinanong na niya si Propeta Ezekiel, anak ng tao, sa palagay mo kaya magkakaroon pa ng buhay itong mga kalansay na ito? At ang sagot ni Propeta Ezekiel, Lord, ikaw lang nakakaalam. And then ano nang ginawa ng Diyos? Inutusan niya si Propeta Ezekiel, prophesy, magsalita ka, sabihin mo, magkaroon kayo ng buhay. At unti-unti, unti-unti, yung mga kalansay, tumayo, nabubuo, nagiging katawan muli. Gumalaw, nagkadikit-dikit. At sa bandang huli, sabi niya ng Panginoon, kay Propeta Ezekiel, okay, buo na sila pero wala pa silang espiritu. So sabihin mo sa kanila, magkaroon kayo ng espiritu, magkaroon kayo ng buhay. At yun nga ang nangyari. Now, pansinin nyo pwede namang gawin ng Diyos yun na siya ang gumawa Di ba? Pwedeng sabihin ng Diyos, mga kalansay, mabuo kayo. Mga kalansay, mabuhay kayo. Pero hindi. Inutusan pa niya si Propeta Ezekiel para si Propeta Ezekiel ang gumawa. Ano yung ibig sabihin nun? Ano ang kahalagahan nun? Ginagamit ng Diyos ang tao upang maging tulay ng buhay. Ako at kayo, ginagamit ng Diyos para maghatid ng sigla, maghatid ng buhay, maghatid ng energy sa ating kapwa. At yan ang wag niyong kakaligtaan. Kaya natutuwa ako kasi nagpunta kayo dito sa Manila Cathedral, and I'm sure inaya kayo, baka inaya kayo ni Flo, at sumama naman kayo. At siguro, sasabihin nyo, ay salamat na lang, nakapunta ako ng Manila Cathedral. Baka yung iba sa inyo, first time. Sinong first timer dito? Taas ang kamay. Okay? Yung first timer dito, humahalik sa floor, Okay? Pagdatas ng misa, hahalik kayo. No? Hindi, biro lang. Pero, you see, sometimes, nag-aatubili tayo Nag-aatubili tayo na gamitin o hayaan ng Diyos na gamitin tayo. Sasabihin natin, nakikita mo yung isang kapwa mo, kasama mong senior, malungkot. Baka sinasabi sa iyo ng Panginoon, oy, kumustahin mo naman yung kasama mo. Itanong mo sa kanya, kumusta ang buhay. Minsan, takot tayong gawin yun Baka sabihin kasi, itong katwiran natin, baka sabihin niya, nakikialam ako.
But you see, sometimes, yung simpleng kumusta, nagbibigay ng pag-asa. Yung simpleng pagdalaw, kaya minsan kinakailangang dalawin din ninyong isa't isa. Baka mamaya, wala nang buhay yan. No? Minsan nangyayari, nabalitaan ko, isang matanda, 3 araw ng patay, walang nakakita. O kaya, chechikan niyo yung mga kasama niyo, baka mamaya, dedo na yan, hindi niyo pa alam. You see, kumisan, yung simpleng pagdalaw, yung simpleng pangungumusta, ay parang instrumento tayo ng Diyos na nakapagbibigay buhay sa ating kapwa. Masarap pong kasama yung mga taong masisigla, no? May mga comedian ba din sa inyo, yung magaling magkwento ng mga nakakatawa? Yung tatawa ka, may hampas pa, no? Okay? May hampas pa sa braso, no? Yun ang mga magandang kasama, no? Papasyal kayo sa Port Santiago, kasama mo, patay, parang patay na, parang si Jose Rizal, patay na, no? Walang kabuhay-buhay, no? Iba yung kasama mo na masaya. Parang hindi mo namamalayan, lumilipas ang oras. Di ba? Pagod, pero masaya. Kasi masaya ang kasama. Buhay na buhay. So mga minamahal kong kapatid, napapahaba na yung homily ko, no? Dapat 3 minutes lang Pero nandito kayo So, hayaan natin ang Diyos na gamitin tayo. Hayaan yung Diyos na gamitin kayo. Katulad ni Propeta Ezekiel, ginamit siya ng Diyos upang dumaloy sa Kanya ang buhay. Hayaan ninyo ang Diyos na gawin kayong tulay, instrumento upang makapaghatid ng ligaya, ng pag-asa, ng buhay. Amen.